Bukod sa pagpapatuloy ng mga proyekto, programa at serbisyo para sa mga Manileño, isa sa mga tinututukan ngayon ni Manila City Mayor Maria Sheila Hani Lacuna ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante, PWD, senior citizens at solo parents sa tamang oras. Ang pahayag na ito ay sinambit ng alkalde sa naganap na talakayan sa Macra Balitaan na ginanap sa Harbor View, Malate, Manila nitong Martes. Ilan sa mga tinalakay ay ang mga programa, proyekto at serbisyo tulad ng health desk, bakuna sa mga hayop, kalinga sa Maynila at People's Day na ginaganap 2 beses sa isang linggo. Sa kabilang dako, sinagot naman ni Lacuna ang mga paratang hinggil sa kaniyang administrasyon na wala umano itong nagawa. Anya, maraming mga obligasyon na kinahaharap ang lungsod, kabilang narito ang pagbabawas ng loan mula sa dating administrasyon na nagkakahalaga ng 17.8 billion pesos. At isang obligasyong ito sa mga naglilimita sa pagpapatupad at pagsusulong ng mas marami at malaking mga aktibidad at serbisyo para sa mga Manileño. Sa kasalukuyan ay nakapagbawas na ng higit sa 2 bilyon at 500 milyong piso ang Maynila sa mga pinagkakautangang bangko. At ayon sa alkalde, isa sa kanilang layunin ay magkaroon ng tiwala ang mga negosyante sa lungsod dahil sa mas mabilis at direktang proseso ng pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng Go Manila App. Sa pamamagitan nito, hindi na kinakailangang pumunta pa ng personal sa City Hall para lamang makapagbayad. Lahat po yan ginagawa namin para maging transparent po tayo sa atin pong mga kababayan. Nang sa gayon, mas maengganyo po natin sila na tulungan po tayo makabangon dahil alam naman po nila na napakalaki po ng obligasyon natin at gusto natin matugunan natin yung ating obligasyon sa mga hiniraman natin. Nang sa gayon, kung kinakailangan pa natin, hopefully not, na humiram ulit, hindi po tayo mahihirapan. Ipinaliwanag niya na ang loan na ito ay nagamit sa sabay-sabay na pagpapatayo ng mga infrastruktura at iba pang mga proyekto kung saan hindi umano ito nakaya ng tustusan ng pondo ng lungsod kaya't kinakailangang mag-loan. Ang pangyayaring ito rin anya ay nangyari noong kasagsagan ng pandemya kaya't nakatuon ang karamihan sa social media. At nang bumalik na sa normal ang pamumuhay ay hindi na napansin ang mga inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng alkalde na patuloy na itataguyod ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila ang mga nasimulang inisyatibo nito alang-alang sa kapakanan ng mga taga-Maynila. Sa panig naman ng vice-alkalde na si Yul Servonieto, ibinida nito ang digitization kung saan nakasalansan sa website ng lungsod ang lahat ng mga ordinansa at resolusyong kanilang inihain at naipasa. Tuloy-tuloy din anya ang mga programang pang-grassroots tulad ng medical mission. Ang sinumpa namin ay hindi yung sa pangsarili namin na kapakanan, kung hindi yung ano ba yung magagawa namin na ordinansa at resolusyon sa mga kababayan nating Manileño. Sa pagtatapos, kinumpirma ng alkalde at ng bise na muli silang tatakbo sa kahalintulad na posisyon para sa susunod na halalan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.